Dear Mama Colleen, sana po ay okay lang kayo kasi ako hindi okay. Hindi ko na po kaya ang bigat ng nararamdaman ko, kaya nag-message na po ako sa'yo para sana marinig ko ang thoughts mo tungkol sa pinagdadaanan ko. Ako nga po pala si Carla, 21 years old, and this is my story. Mama Colleen, nakilala ko yung boyfriend ko, college days pa lamang kami. Schoolmate ko siya. He was actually a varsity player sa school namin. Actually, Mama Colleen, allergic ako sa varsity player. Kasi tumatak na sa utak ko noon na kapag ka varsity player, babaero. Oh, no! Well, wala naman akong self-experience, pero base lang din naman sa mga naririnig ko. Kaya sabi ko, never akong mag-e-entertain. Minsan, may nagparamdam sa akin. Pero hindi ko pinansin. Oh, no! Pero sadyang lapitin talaga ata ako ng varsity player. Kasi eto na nga, pinormahan ako ni Kenneth. Naging consistent siya sa panliligaw niya sa akin. At paulit-ulit pa nga niyang sinasabi na willing niya akong ihatid sa bahay namin para makilala siya ng mga magulang ko. My parents are the type of parents na hindi naman mahigpit. Okay lang naman daw na mag-boyfriend ako for as long as alam ko ang top priority ko. May biro pa nga sila na basta makagraduate ka lang, okay na yon. Kung gusto mo mag-asawa agad, bahala ka. Na sinasabi nilang ang tanging mapapamana nila sa akin ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko alam kung biro ba yung pagka-graduate mag-asawa na ako o seryoso sila. Pero syempre, biro o hindi, wala rin naman akong plano na mag-asawa agad. I am well aware na hindi po madali ang buhay. Habang tumatagal, aaminin ko na nahuhulog na rin po ako kay Kenneth. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Sumuko na kaya siya sa kahihintay sa akin? Wala akong karapatang magselos dahil walang kami. Pero ang totoo, ang sakit. Hanggang isang araw, nagkasalubong kami ni Kenneth. Iiwas pa sana ako, pero na-corner niya na ako. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Colleen. Tinanong ko siya kung bakit bigla na lang siyang nawala. Sabi niya, hindi naman daw sa naiinip siya. Pero pakiramdam niya raw kasi nawala siyang pag-asa. And then I asked him, sino yung babae na kausap mo sa gymnasium? Bigla siyang tumawa. Isip-isip ko, abay nakaka-insulto ah. Pero sabi niya, ang totoo, nakita niya raw ako na papunta ng gym nung araw na yon. At sinadya niya raw na makipag-usap sa iba para lang daw makita ang reaksyon ko at hindi naman daw siya nabigo. Nakita daw niya ang pagkadismaya sa mukha ko. Hanggang sa nagkatawanan na lang kaming dalawa. All the while, akala ko sinukuan na talaga ako ni Kenneth. Kaya naman hindi pa nagtagal, ibinigay ko na ang aking oo. After 7 months ng panliligaw niya sa akin, kami na nga ni Kenneth. Pagka-graduate namin ng college, ang dami naming naging plano sa buhay ni Kenneth. At sabay nangarap na mag-iipon muna kaming dalawa. Magtatrabaho at syempre looking forward na soon bubuo ng pamilya. But not too soon, ha?
Hanggang sa nakapagtrabaho na nga ako. Siya naman po ay abala din noon sa basketball local team na kaniya pong sinalihan. At dahil abalangan na nga kami sa kanya-kanya naming mundo, dito ko na po napapansin ang pagbabago. Unlike nung college kami na marami kaming time na magsama, ngayon po ay naging madalang na. Naiintindihan ko naman. Pero ang hindi ko lang maintindihan, nang minsang mahuli ko siya na may kasamang iba. Oh no! This time, hindi lang basta kasama, kasi magkayapos pa sila na akala mo sila ay magjowa. Oh no! Kinumpronta ko si Kenneth. As usual, the usual, nag-deny siya. Pero naging persistent ako sa pag-iimbestiga. At napatunayan ko na talagang meron ng iba. Oh, no. Na lahat ng questions ko about our relationship, nabibigyan na po ng linaw na, kaya pala. Paulit-ulit ako nagtatanong, paulit-ulit din po siyang nagde-deny. Hanggang sa may nakausap ako na kaibigan niya, at ito na po ang nagpatunay sa relasyon niya sa babaeng nakita ko na kasama niya. Ngayon, Mama Colleen, unti-unti akong nauubos. At unti-unti kong kinukumbinsi ang sarili ko na dapat ko na yata siyang bitawan. Pero anong gagawin ko? Kapag nakikita ko siya, kumikurot yung puso ko at tinatanong na, paano nagagawa ng lalaking ito na humarap sa akin kahit alam niya naman na niloloko niya na lang ako? Mahal ko siya. Alam ko ang dapat na gawin. Pero ang sakit na rin kasi at gusto ko na sanang magsimula na mag-move on. I wanna hear your advice, Mama Colleen, at ng ating mga ka-winner. Muli, ako si Carla at ito ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. Real talk! Real talk naman talaga, bebe ko, no? Mahirap kumapit sa relasyong walang kasiguraduhan. But for me, do what you gotta do. Huwag mo piliting makisama kung hindi na talaga tama. Ilayo mo yung sarili mo sa taong hindi pa nga kayo kasal. Nagagawa niya ng magsinungaling sa'yo. Nagagawa niya ng magloko. Kung ganyan na magjowa pa lang kayo, nakagagawa na siya ng infidelity. At parang nagsasawa na. What more pag naging mag-asawa pa kayo? Na ang pag-aasawa is a commitment. Na hindi ka mangangaliwa, na hindi ka titikim ng iba, dahil mangangako kayo sa simbahan na kayo lang at walang magiging iba. Alam nyo, malaki po ang impact sa magiging buhay mo sa future kung sino ang pipiliin mo na makasama habang buhay. Kaya choose your partner wisely. Never ever settle for less. Be with someone na hindi agad tatanda ang itsura mo dahil hindi niya i-stressin yung buhay mo. Doon ka sa taong ilalabas ang best in you, not the stress in you. Ka-winner, what is your thoughts on Carla's story? Ano ang masasabi mo? Ikaw naman ang bibida sa aking pagbabalik. Speak from your heart, mag-text lamang sa 0977-7000-915. Ngayon, hindi ko na kailangan i-elaborate pa, Carla. Do what you gotta do dahil para rin yan sa'yo. Alright?
So once again, this is the story of Carla dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart dito sa 91.5 Win Radio.